Narito na ang pagsusuri sa kwentong Paglalayag sa Puso ng Isang Bata na akda ni Genoveva Edroza Matute. Unang bahagi, pagtukoy sa pananaw sa kwento. Ano nga ba ito? Ang pananaw sa kwento o point of view ay tumutukoy sa perspektibo o mata na ginagamit ng may akda sa pagsasalaysay ng mga pangyayari. Ito ang nagsasaad kung sino ang nagkukwento. Kung ang karakter ba mismo ang nagsasalaysay, tinatawag itong unang panauhan o isang tagamasid o tinatawag namang ikatlong panauhan. Ito ang nagtatakda kung paano mauunawaan ng mambabasa ang kwento. Tukuyin na natin ano nga bang pananaw ang mababanaagan sa kwento na Paglalayag sa Puso ng Isang Bata. Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Sa kaso ng kwentong Paglalayag sa Puso ng Isang Bata ni Genoveva Edroza Matute ay ginamit ang unang panauhan. Ang kwento ay isinalaysay ng guro at ginamit ang salitang ako. Mauunawaan natin na ang mga pangyayari ay batay sa kanyang karanasan, iniisip at damdamin. Dahil dito, mas personal at mas malalim ang pag-unawa sa kanyang pagsisisi at pagkatuto. Ikalawa, ano naman ang moral sa kwento? Kapag sinabi nating moral sa kwento, ay tumutukoy sa aral, mensahe o aralin na nais iparating ng may akda sa mga mambabasa. Ito ang nagtuturo kung ano ang tama o mali, mabuti o masama, at nagbibigay ng gabay sa wastong pag-uugali sa totoong buhay. Tukuyin na natin ano nga ba ang moral na ipinapakita sa kwento. Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ipinapaunawa sa kwentong Paglalayag sa Puso ng Isang Bata na maging maingat tayo sa pakikitungo sa kapwa, lalo na sa mga taong nangangailangan ng pag-unawa, sapagkat ang isang pagkakamali ay maaaring makasakit ng malalim. Ngunit ang kabutihan at pagpapatawad ay higit na makapangyarihan. Ipinakita ng guro na kahit may mabuting layunin, maaari pa ring makasakit. Ipinakita rin sa pangyayari na hindi sila perpekto at katulad din ng ibang tao. Sa kabila ng natanggap na salita ng bata sa kwento, nangibabaw ang pagpapatawad at kabutihan. Nagnilay ang guro at napagtanto niyang napakabuti ng puso ng bata dahil nakikita ito sa kanyang mga ginagawa, hindi lamang sa salita. Ikatlo, pagtukoy sa kaisipan sa kwento. Ang kaisipan sa kwento ay tumutukoy sa pangunahing mensahe, ideya o mahalagang aral na nais iparating ng may akda sa mga mambabasa. Ito ang kaisipang nakapaloob o ang lohika ng kwento na nag-iiwan ng marka o aral pagkatapos basahin ang akda. Ano nga ba ang kaisipang nakapaloob sa kwentong Paglalayag sa Puso ng Isang Bata? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang bawat bata ay may pangangailangang emosyonal na suporta mula sa mga taong nakapaligid sa kanya, pagmamahal, pagtanggap at pag-unawa. Ang mga nabanggit ay libreng maibibigay ng sinuman kung may malasakit at maayos na hangarin para sa kinabukasan ng mga kabataan. Kadalasang may malaking epekto sa pagkatao ng isang bata kung hindi maayos na siya'y magabayan hanggang sa siya ay may kakayahang makapagpasya sa kanyang sarili. Maiiba rin ang kanyang perspektibo sa buhay at mga pananaw sa maraming bagay. Katulad ng ginawang pakikitungo ng guro sa bata, maaari rin tayong magsilbing tulay upang madama ng mga bata na sila'y mahalaga sa lipunan, lalo pat nagsisimula pa lamang silang matuto sa tunay na kalakaran ng buhay. Ikaapat, ano ang mga katangiang ipinakita ng tauhan sa kwento
na maiuugnay sa tunay na tao. Ibig sabihin, hindi lang basta inilalarawan ang tauhan, kundi inuugnay ang kanyang kilos, damdamin at pananalita sa realidad, kung paano siya kahawig ng mga taong nakikita natin sa totoong buhay. Sa kwentong paglalayag sa puso ng isang bata, ang batang lalaki ay nagpakita ng pagiging masipag. Ginagawa niya ang mga gawain kahit hindi siya utusan. Hindi siya nagreklamo sa kanyang kalagayan sa buhay. Kaya siya ay mapagkumbaba, mapagmahal at mapagpatawad din dahil sa ipinakita niyang paggalang sa guro. Mahiyain siya ngunit natutong makisalamuha sa tulong ng guro at mga nakapaligid sa kanya. Ang guro naman sa kwento ay mapagmasid, kaya napansin niya kaagad ang kalagayan ng batang lalaki. May malasakit ang guro, kaya tinulungan niya ang bata na maging masaya. Nais niyang mapabuti ang kalagayan nito. Sa kabila ng lahat ng kabutihan ng guro, ipinakita din sa kwento ang pagkakamaling nagawa niya katulad din ng ibang tao. Ang mga katangiang ito ay makikita sa tunay na buhay. Sa mga guro at batang may pinagdaraanan, ipinapakita na ang tao ay hindi perpekto, ngunit may kakayahang magbago at matuto.